Ang ating topic for today is condition to serve. Ayon, no? Sa pag-serve natin is meron itong mga kondisyones. Tama ba sa Tagalog? Kondisyones, no? So, ang tema natin is Matthew 10:9-5. So, sabi dito sa Matthew 10:9-5, no? Provide neither gold, nor silver, nor copper in your money's belt, nor bag for your journey, nor tunics, nor sandals, nor staffs, for a worker is worthy of his food. Now, whatever city or town you enter, inquire who in it is worthy, and stay there till you go out. And when you go into a household, greet it. If the household is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. And whoever will not receive you, nor hear your words, when you depart from that house or city, shake off the dust from your feet. Assuredly, I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. So ayun, no. Ito yung gustong ipaabot sa bawat isa sa atin ngayon, no. Ito yung mensahe ng Panginoon sa atin kung ano yung kondisyon to serve, no. Sabi nga diyan, serve him. I serve God by serving others, no. So as I serve the Lord, no, ito din yung trabaho ko to serve you, no, na makapakinig ng salita ng Panginoon. At ang bawat isa sa atin na nagsiserve sa Panginoon is meron din tayong part. Katulad na lang sa pagsusupport sa pastor, sa pagsupport sa ministry, may kanya-kanya tayong ginagawa. Meron sa tech, meron sa music team, no. Yung kahit sa simpleng bagay, yung pagsiserve natin sa sa ating kasama sa trabaho, no. Yung tinutulungan natin sila without na walang hinihinging kapalit, no. Yung pag-intindi natin sa sa kanila, yung pag-intindi natin sa bawat isa yun sa sa pag-serve, pinapakita natin na nag-serve tayo sa Panginoon. Amen, no. I serve God by serving others, no. Habang patuloy nating pinag-aaralan ang mga utos ni Jesus sa kanyang mga disipulo bago niya sila isugo para magbahagi ng pananampalataya, may mga aral din tayong mapupulot para sa ating buhay at ministeryo. Bagamat ang utos ay para noon sa sambahayan ng Israel bago ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang mga prinsipyo ay totoo pa rin para sa lahat ng nagbabahagi ng Ebanghelyo ngayon. Sa panahon ngayon, maraming paraan ng ministeryo ang hindi na gaya ng itinuro ni Jesus. Hindi niya ipinangako na maging madali ito o tatanggapin tayo ng lahat. Hindi rin niya ipinangako ang kayamanan o karangyaan. Sa halip, inihanda niya tayo para sa hirap ng tunay na paglilingkod sa kasalanang mundo. Iba man ang kultura natin ngayon, pareho pa rin ang mga hamon. Tayo'y nabubuhay sa mundong puno ng kasalanan at maraming tatanggi sa katotohanan. Pero tinawag tayo ni Jesus na ipahayag ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Para maging epektibo, dapat tayong handa at hinubog para maglingkod. Sa madaling salita, tinuruan tayo ni Jesus na maging handa sa hirap ng tunay na ministeryo, hindi madali pero mahalaga, no? So habang ito ay ating pag-aaralan, no, at atin ding pagbulay-bulayan kung ano yung ating matutunan sa mensaheng ito, no? So itong utos na to, ito yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples. Pero ano nga ba ang matutunan natin sa mensaheng ito, no? So sabi nga sa pinakauna is number 1, go in faith, no? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, ito talaga yung pinaka number 1 way po natin yung ating faith, no? As Jesus sent the 12 out, he essentially instructed them
go in faith, trusting the Lord to provide for each need they encountered. We too must be willing to go in faith as we endeavor to serve the Lord, fulfilling the Great Commission. So notice, ano bang sinabi? Provide neither gold nor silver, nor copper in your money belts, nor bag for your journey, nor two tunics, nor sandals, nor staff, for a worker is worthy of his food. Amen. No? The Lord say, go, but don't bring any of this. In short, do not bring money and bring nothing. As we serve God, ito yung mga kondisyon na binigay ni Lord sa kanyang mga disciples because God want them to walk in faith. No? Ganon din naman sa atin mga kapatid. Gusto ni Lord na tayo lumakad ayon sa ating pananampalataya sa Diyos. No? Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:7, for we live by faith. For we walk by faith, not by sight. No? But the question is this still possible in our generation? No? Before we go into the conclusion, let's delve into the scripture kung ano ang culture noon sa panahon nila at sa panahon natin ngayon. No? In the Old Testament, sa Genesis 18:1-5, no? The three visitors. No? Ito yung kultura noon na naipasa hanggang sa panahon ni Jesus, no? Ni Jesus, no? Sa 18:1-5, the Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. Abraham looked up and saw three men standing nearby. So ang sabi diyan, nakita ni Abraham na mayroong tatlong tao na nakatayo sa malapit. So anong ang ginawa ni Abraham? When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. No? So ganon yung hospitality nung sinaunang panahon, sa panahon ni Abraham hanggang naipasa sa New Testament. No? Abraham said, if I have found favor in your eyes, my Lord, do not pass your servant by. Let a little water be brought, and then you may all wash your feet and rest under this tree. Let me get you something to eat so you can be refreshed and then go on your way, now that you have come to your servant. Very well, they answered, do as you say. No? Nung nakita ni Abraham na mayroong tatlong mga bisita, in short, dayo, hindi siya nagpapatumpik-tumpik pa, nilapitan niya agad. Tapos, talagang lumuhod siya at nagpatira pa. No? Sa atin, kung sino yung host, sila yung parang mas nakakaangat, di ba? Pero sa time nila noon, talagang binaba nila yung kanilang sarili, ano? Talagang nag-offer siya. Bago ka pumunta sa inyong paparuroonan, hayaan niyo muna akong pagsilbihan kayo, nahugasan ko ang inyong paa, bigyan kayo ng inumin at pagkain. No? Makikita natin dito kung ano ba talaga ang kultura noon at paano sila magbibigay ng hospitality sa mga bisita noon. Talaga nagpatira pa si Abraham, lumuhod, at hindi na siya nag-antay na siya yung lapitan, bagkus siya na ang nagkusa na mag-offer sa bisita. No? So tayo, di ba, pag tayo minsan nahihiya tayong lumapit sa may-ari. Pero si Abraham talagang instant, no? Instant siyang lumapit, no? Ano naman ang teaching sa hospitality sa New Testament, no? Sa Hebrews 13:2, sinabi dito, do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it. No? Teachings about hospitality in the New Testament in Hebrews 13:2, a direct callback to Abraham. No? This is believed to refer to Abraham's story in Genesis 18, and it encouraged New Testament believers to do the same, to trust, be hospitable, and open-hearted even when it seems inconvenient or risky.
ito talaga yung turo na dapat sundin ng bawat isa sa atin, no? Dahil ito din yung naisulat sa salita ng Panginoon, sa scripture. But how about in our generations today, when the most common occurs is trust is you, no? Trust in people and institutions, no? Ang nagkuha na lang ako ng base sa 1990s, no? Sa 90s, since ako ata pinakamatanda dito, 99, basta 90s. No? So, wag na tayong lumayo pa, no? 90s to Gen Z na lang tayo, no? Higher trust in authority, sa 90s, ito yung kultura noon. Higher trust in authority and institutions. People generally trusted the church, government, and media. Corruption was known, but faith in these institutions persisted. Interpersonal trust was stronger. Trust within communities was higher, especially in rural areas where social ties were tight-knit. Ngayon, dito naman sa Gen Z, skeptical of institutions due to historical corruption, fake news, ngayon madami ng fake news na kumakalat, and scandal exposure, no, hindi na natin alam kung alin yung tunay at totoo, lalo na lumabas na ang AI, no, na parang tunay. Gen Z tends to question authority, especially government, media, and even religious institutions. Selective trust, no, yung trust natin ngayon parang pili na lang. Trust is now often given to communities of choice, online, fan groups, activism circles, rather than defaulting to neighborhood or family networks. More aware, but more anxious. No? With so much information, they're more aware of scams, betrayal, and manipulation, leading to questions rather than blind trust. No? Dahil nga marami na tayong nakikita na maraming scam yan, may nakikita na tayo, para bang unti-unting nagbibuild sa ating isipan na mahirap na magtiwala sa panahon ngayon. Lalo na yung nakita natin na yung mga last 3 weeks ata nung napag-usapan natin yung may adapted na minasakyer yung na last 3 weeks lang yun, di ba? Pinag-usapan natin yung yung pinatay niya yung tunay na anak at saka yung ganun na man nangyayari ngayon sa ating mundo, no? So nabuksan na ang isipan ng bawat isa, napakahirap na magtiwala, no? Dati kung tumatanggap sila ng bisita, pinapatuloy pa nga sa kanilang tirahan. Ngayon parang hirap na tayo magtanggap ng bisita, lalo na't hindi natin kilala. Yun po yung totoong nangyayari ngayon. At kahit ako, mahirap talaga, no? Mahirap siya, lalo na't kung may pamilya kang pinoprotektahan, no? Example scenario, no? Lending help to a stranger. Sa 1990s, no, sa panahon ng 90s, a stranger asking for help on the street, no, asking for fare, might be trusted more readily. People might even invite strangers into their homes in the spirit of bayanihan. Dahil nga uso ang bayanihan sa atin noon, no? Talagang kung pag may nanghingi ng tulong, talagang dadalhin ka sa bahay, papakainin ka muna, painumin ka ng tubig, at saka bigyan ka kung ano yung pangangailangan mo. Which is naranasan ko din to way back nung nagtrabaho ako sa Cebu. May babae na may nanay, kasama niya yung anak niyang lalaki, lumapit sa akin nang hingi ng pera, pamasahe. So nag siya ng amount kung magkano yung kailangan niya. Since meron naman akong pera sa bulsa, binigay ko din, no? Hindi ako nag-expect ng anumang kapalit. Kasi nga, kahit na hirap din ako sa buhay, pero meron ako sa bulsa, ibinigay ko ng walang pag-alinlangan. Kasi nga, lumaki tayo sa ganong environment. Kapag may nangangailangan, ating tinutulungan. Diba? So, na-bless din ako. Hindi naman sa
yung sinasabi nilang good karma, kung may ginagawa kang may babalik siyang mabuti. But it is the Lord na yung siyang nagpala sa akin bakit ako nakarating dito sa Japan ngayon. So sobrang hirap ng buhay ko noon, may trabaho man pero hirap, pero mas pinagpala ako ngayon, no? Pero sa panahon ngayon sa Gen Z, the same scenario today would be met with more cushion. A Gen Z person might first check social media or Google for similar scams stories before helping, or may only feel comfortable helping through verified platform like GCash, charity drives, or NGO. So ito na yung uso ngayon, magpapadala ka na lang sa GCash, bigay mo na lang sa sa NGO, sa government nyo, sa local government. Ganoon na siya ngayon, no? So hindi na katulad nung dati na uso pa talaga yung bayanihan, no? So conclusion, the way Filipino trust their fellow citizens has shifted largely due to cultural, technological, and informational changes. The 90s leaned toward communal trust, while Gen Z moves toward calculated or conditional trust. It's not necessarily a loss of humanity, but a redefinition of how and where trust is placed. No? So, yun na yung nangyayari ngayon. Hindi ko naman nilalahat, marami pa din sa atin mga Kristiyano na mayroong hospitality, no? Tulad na lang natin dito sa Japan, di ba? Tinatanggap tayo ni Nanay Mercy. Hindi naman talaga nila tayo kilalang kilala, talaga as in kilala, pero tinanggap nila tayo sa pamamahay ni Nanay Mercy. So, sinong nakapunta sa bahay ni Nanay Mercy? Nakapunta ba kayo? Sinong dito? Wala? Ikaw din nakapunta ka, no? So, kay Nanay Mercy, kay Tatay Ariel, kay Nanay May sa pastoral, no? Doon kami nagse-celebrate ng New Year, Christmas dati. Unang punta ko doon, no? Hindi ko sila kilala, pero talagang welcome na welcome kami doon sa pastoral, welcome na welcome kami doon sa bahay ni Nanay Mercy dati, no? So ganon, tinatanggap, meron pa din, no? But the question is, can we still trust God to bring nothing? Yun talaga yung tanong. Can we still trust God to bring nothing? Kaya wag nating husgahan yung mga nagpipreach sa daan, sa merkado, after mag-message ng hihingi ng offering, kasi di natin alam ang kanilang financial status. Wag din nating husgahan yung mga nagpipreach sa bus, after mag-preach sa bus, nang hihingi ng offering, because we did not also know their financial status. Maraming nagsasabi na pinagkitaan ang salita ng Diyos, no? Kung para talaga yan sa Panginoon, bakit ka nang hihingi ng offering? Ang sabi ni Lord, huwag kang magdala ng gold, ng silver, at kung ano pa, mga damit, pagkain, etc. No? Nagkaiba ang bayad sa magkaiba yung bayad ng paniningil sa kusang loob na binibigay, no? So may mga taong nanghusga sa mga ganon, but we must not judge them, kasi kung wala namang magandang lumalabas sa ating bunganga, then let your mouth shut. Kaysa naman maging judgmental tayo at magkakasala sa harapan ng Panginoon. Ang gusto ni Lord para sa atin ay we must walk in faith, no? And not by sight. No, the second is, rely on God's provision. Matthew 10:10, nor bag for your journey, nor 2 tunics, nor sandals, nor staffs, for a worker is worthy of his food. So, as we serve God, we need to put our 100% trust in Him. Dahil si Lord ang magpo-provide sa atin sa araw-araw ng ating pangangailangan. Tulad na lang ngayon, nagkulang ba ang Diyos sa atin? Di ba hindi? Pinabayaan ba tayo ng Diyos na magutom? Di ba hindi? No? Yung pinabayaan ba ni Lord na magutom yung pamilya natin sa Pilipinas? Di ba hindi? Nakapag-Japan nga tayo, di ba? Sino dito sa atin ngayon, yung totoo, nung way back high school pa lang siya,
nakita niya na yung sarili niya na makakapunta siya ng Japan. Di ba wala? No? Wala, no? Walang nakakaalam na darating pala sa punto na makakapag-Japan tayo, na maninirahan tayo dito sa Japan ng ilang taon. No? Dahil ang lahat ng ito ay plano ng Diyos sa atin at pagpalain ang lahat na nanampalataya sa Kanya. Dahil God knows kung sino yung sa Kanya. Amen? Pangalawa, abide in fellowship. No? Sabi ito sa 11:13 sa Matthew 10, no? Jesus now offers instruction regarding their stay in a particular area and the fellowship they should enjoy with those to whom they minister. Now, whatever city or town you enter, inquire who in it is worthy and stay there till you go out. Sa ating pagmiministeryo, kailangan din natin pala ang wisdom. Hindi pala sugod ka lang ng sugod, we need also to inquire who is worthy. But, ang tanong, anong klaseng worthy po ba ang pinag-uusapan dito? Ang bawat isa ba sa atin ay karapat-dapat o kaibig-ibig ba tayo sa harapan ng Diyos? Of course not. Each one of us is not worthy. In the eyes of the Lord, we are more filthy than drugs. But because of His grace and love towards His children, we became worthy. No? But also, the word worthy na tinutukoy dito sa verse na ito ay yun yung mga meaning of worthy in this context. No? The worthy, please, next slide. Meaning of worthy in this context, no? Worthy is receptive, hospitable, respectful to the message and the messengers. No? It's about openness to the gospel message. Someone who welcomes the word of God and those who bring it. No? Number 2, hospitality and support. Someone willing to host and care for the traveling disciples who had no resources for their own. No? Pangatlo is peaceful and respectful environment. In verse 13, Jesus says, "Let your peace come upon the house," showing this is a home that welcome the presence of God. So ito yung mga katangian ng worthy na pinag-uusapan sa Biblia, no? Hindi yung klaseng worthy kung karapat-dapat ka ba, kasi walang karapat-dapat na isa sa atin, no? We are not worthy, but because of the deep love ng Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Kaya lang tayo naging karapat-dapat. But ito yung worthy na sinasabi dito, no? Someone who welcomes the word of God and those who bring it, no? Dapat yun daw yung yun yung katangian na hahanapin natin, no? Someone willing to host and care for the traveling disciples who had no resources of their own. So ito yung mga ito yung mga ginagawa ng unang panahon, no? Sa panahon nila napupunta doon sa sa bahay, tapos pag tinanggap sila, so yung pinapabaunan lang sila, no? And sa Luke 10:6, ito yung parallel word ng verse sa Matthew 10, "And if a son of peace is there, your peace will rest upon him, but if not, it will return to you." Meaning, if they are not interested the word of God, then huwag natin silang pilitin. Dahil sabi sa Matthew 10:14, "If a place is not welcoming, they're told to shake off the dust from their feet," symbolizing rejection. So, ito yung kultura noon. Kapag hindi ka welcome sa bahay nila or hindi ka tatanggapin or ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos, ang gawin mo, ipapagpag nila yung kanilang they need to shake off the dust from their feet, no? Symbolizing rejection, no application. If you're going out to share the gospel today and applying Matthew 10:11, you'd look for people who are open to having a spiritual conversation, respect your faith even if they're unsure themselves, no? Kahit na hindi sila sure kung
kung ano ba talaga yung paniniwala mo, but they respect, no? Nirerespeto nila kung ano yung paniniwala mo, and are willing to host or spend time with you to hear more, no? Number 3. Okay ah? Bilis lang tayo, hindi tayo abutin ng alas 12 nito. Number 3 na tayo. Number 3, no? Continue with fortitude. No? Sabi ito sa 14:15. Finally, we see Jesus' instruction regarding their faithful commitment even in the face of opposition. Some would welcome them and others would not. Jesus revealed how they were to respond. No, sabi dito sa 14:15, and whoever will not receive you nor hear your words when you depart from that house or city, shake off the dust from your feet. Assuredly, I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. No? So, yung kung ano yung nangyari dun sa Sodom and Gomorrah, mas tolerable pa daw yun kumpara sa isang tao na talagang i-refuse niya yung salita ng Panginoon. No? Rejection. No? So, naranasan niyo na ba yung rejection of friends? No? That feeling na hindi ka belong sa circle. No? Nung mga high school tayo. High school, college, mga focus na masyado sa pag-aaral ng college eh. Okay lang magsulo. Pero nung high school, sino nakaranas ito na hindi ka belong sa group? Ha? Naranasan niyo na bang ma-reject sa yung rejection of cancel culture? Pag di ka nila gusto, ikis ka sa akin. Sinong mga na-block na dito sa Facebook? No? Sino yung na-block na dito at nang-block sa Facebook kasi toxic? No? So naranasan nyo na bang ma-reject? Rejection of job. No? Yung apply ka ng apply, di ka naman natawagan. No? Naalala ko noon nung nag-apply ako sa Manila, no, nag-job hunting ako sa Manila. At dami kong in-applyan. Now, siyempre, first time, hindi lang graduate ng college, undergrad ako ng college, pumunta lang ako ng Maynila, naghanap ng trabaho, apply ako ng apply, ang daming in-applyan, until tinext ko pa yung number ng in-applyan ko, hindi ba ako tatawagan? Hindi ba ako napipili? Ganon na kasi nga, kailangan ko talaga ng job. No? So, apply ako ng apply, wala namang tumawag. No? Rejection. Naranasan nyo ba yun? Ako lang nakaranas yun. And rejection of sharing the gospel. Naranasan nyo na bang ma-reject nung gusto nyo lang mag-share ng gospel? No? I remember way back in college when I start sharing the gospel to my classmate. 3 lang kami. No? Ako, yung nag-share, tapos yung isa kong kasama na Christian din. Puro kami mga lalaki at saka yung isang ina-approach ko, nakakaklase din namin. No? At that time, talagang active na ako sa pag-share ng salita ng Panginoon. Talagang inaabot ko, hanggat maaari, maaabot ko yung mga kakilala ko, mga kaibigan ko, mga kaklase ko. No, i-share ko sa kanya kung ano yung salvation. Sinabi ko niya na kailangan talaga si Jesus sa buhay niya. No, talagang total explanation, ang haba ng pinag-usapan namin until such time na tinanong ko siya, are you willing to accept Jesus Christ as your Lord and Savior? At that sad, yung nakakalungkot, nag-refuse siya, nag-decline siya. Sabi niya, hindi muna sa ngayon. At that time, first time kong makaranas ng rejection, na sobrang masakit, talaga nakurot yung puso ko. But hindi ko siya sinabihan na tinakot siya, na parang tinakot na, sige ka, pag di mo tanggapin si Jesus, tayo ka, may impyerno talaga. Walang ganon nangyari. I respect his decision, but pinag-pray ko siya. Pinag-pray namin. Naway sana darating ang punto ng buhay niya na mas makilala niya ang Panginoon. Kung hindi man ngayon,
Baka bukas or sa susunod pa na panahon. And to make the long story short, no, nung naglaro kami ng volleyball, talagang siya, atat na atat siya kasi siya tara na mag-Bible study na tayo kasi meron kaming Bible study doon sa doon sa college. May isang room doon na ginagamit namin mag-Bible study. Every week kasi 'yun nangyayari doon sa amin. So, nung ako pa rin ang nag-share, tapos after sharing, mas marami ng tao, hindi na siya parang one to one. Tapos talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. I believe he accept Jesus at that time kasi talagang siya na yung nag-invite na tara na punta na tayo sa Bible study. At that time so nandoon siya sa pinakalikod, tinitingnan ko lang siya. Then ulit-ulit nagtanong ako sa mas marami na. And I believe na tinanggap niya si Lord sa buhay niya. At wala na akong update sa kanya kung anong nangyari kasi naghiwalay-hiwalay na kami. But I pray na sana patuloy pa rin siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. No? So, rejection. Marami tayong rejection sa buhay. No? Ang sabi ito sa if anyone will not receive you or listen to your words, no? Jesus prepares his disciple for rejection. Sinabihan ni Jesus na humanda kayo, talagang marireject kayo, katulad ng pag-reject nila sa akin. No? Not everyone will be open to the message of the gospel, even if it's truth. This applies to individuals sa bahay, whole communities or town. No? The second one is, shake off the dust from your feet. No? A symbolic disassociation and warming. In Jesus' day, Jews would shake off the dust when leaving Gentile, non-Jewish lands to avoid carrying impurity back into Israel. No? Jesus still tells his disciples to do the same thing to Jewish towns that reject the gospel, a serious sign of spiritual rejection and accountability. But ano ba ang meaning nito as of today? You're not responsible for people's decisions. If they reject the message, you move on without carrying guilt, shame, or resentment. No? Kung meron daw kayong i-approach na tao, but hindi naman siya willing makinig, kung ayaw naman niya talaga, then move on. No? You're not responsible for people's decisions. If they reject the message, you move on without carrying guilt. No? Wala ka nang pananagutan sa kanila. Dahil in-approach mo na sila, no? Yung good intention mo para sa kanila, dinikline nila. No? So wala ka nang guilt doon, shame or resentment. Kasi ito yung sa unang panahon, pag tinanggihan ka, ipagpag mo lang yung that's yung as a sign of rejection. But as for today, no? Ito na yung wag na tayong mag-guilt. Hindi tayo yung tinanggihan nila. Wag tayong dapat masaktan, no? Mali yung dati na nasaktan ako kasi hindi naman ako dapat, si Jesus. So si Jesus yung tinanggihan nila at hindi ako, no? Na sa pangatlo, more bearable. No, for Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah were infamous Old Testament cities destroyed by God for their sin. No? Jesus is saying even those wicked cities will face less severe judgment than town that hear the gospel and reject it. Why? Because greater revelation brings greater responsibility. The people hearing the disciples were seeing God's kingdom firsthand through healing, preaching, and miracles, and still rejecting it. No? Sa panahon ni Jesus, no, nagbuhay ng patay, nakita nila si Jesus bumuhay ng patay, no, nanggamot ng bulag, may sakit ng kitong. Nakita nila ang mga milagro ni Jesus, but still maraming nag-reject kay Jesus. At ganun din sa atin ngayon. Maraming magre-reject sa atin, pero kung i-reject man daw tayo, wala na tayong pananagutan. No? Lesson. Rejection of the gospel isn't a personal insult.
It's a spiritual decision with eternal consequences, no? Yung eternal death, eternal separation, eternal in hell. Yun. As a messengers of the gospel, we're called to be faithful, not necessarily successful in human terms. If rejected, move on, but also recognize the seriousness of the moment those who reject the gospel are rejecting God Himself. Kung sino man yung nag-reject sa gospel, they rejecting God Himself. No? So summary, number 1, radical dependence on God. Jesus wanted His disciples to trust God completely for their needs by not bringing money, food, or extra clothes. They would. No? Learn to depend on God's provision, not rely on material security, but on spiritual authority. So lesson, ano bang matutunan natin dito? True ministry is not sustained by wealth of comfort, but by God's grace and people's open heart. No? Sa pangalawa, reliance on hospitality. They were to stay in homes of those who welcome them, not to hop from house to house in search of better treatment or comfort. No? The mission of spreading the gospel would be supported by those whose hearts were open, echoing the culture of hospitality, much like Abraham in Genesis 18. No? So, kung ganito daw yung hospitality, katulad kung ano yung ginawa ni Abraham, na yun din na ipasa until sa New Testament, na siyang dapat matutunan din natin. That kind of hospitality towards those people na aabutin natin. No? Number 3, urgency of the mission. No? Traveling light symbolized urgency and focus. They weren't tourists, they were messengers of the kingdom. No? Lesson, they were to focus on their mission, not be distracted by worldly concerns. Pag sinabi ni Lord na umalis ka, humayo ka. No? May kanya-kanyang pangungusap sa atin ang Panginoon. Hindi ko alam, kayong dalaw ni Lord ang may usapan. No? Pag sinabi ni Lord, abutin mo yung kasama mo sa trabaho, abutin mo. Dahil ikaw yung inatasan ng Panginoon para makakilala yung katrabaho mo. Amen? Pang-apat, judgment on rejection. Ito na yon. Sa verse 14-15 shows that those who reject the message and the messengers also reject God. The act of shaking of the dust is symbolic, saying we've done our part and now we leave judgment to God. No? Ang importante dito, ginawa natin yung part natin. Kung ano man ang kakahantungan, no? Si Lord na ang bahala sa judgment para sa kanila. Kasi lahat naman tayo haharap at the end sa judgment day. No? Listen, not everyone will accept the gospel, but the message still needs to be delivered with courage. No? So, hindi man lahat tatanggap, but kailangan pa rin natin gawin yung part natin as a Christian, as we serve the Lord God, as we serve others. So, kahit na ma-reject man tayo, gawin pa din natin yung part, dapat be courageous pa rin tayo na mag-share ng salita ng Panginoon. No? Ito yung summary of the meaning. Instruction by Jesus and spiritual meaning. No? Don't bring gold, silver, or copper. Ang sabi, sa spiritual meaning, trust God and not money. No? No extra clothes or bag, travel light, be focused, no? Huwag ka nang magdala ng maraming gamit, di mo yan kailangan. The Lord will provide, no? Travel light, sinabihin, urgent siya. Pag sinabi ni Lord, humayo ka na, huwag ka nang patumpik-tumpik pa, no? Stay in one home, be content, avoid pride, no? Yung tipong nakituloy ka na lang sa pamamahay nila, nagdidiman ka pa.
Yan tipong ano. Kung ano yung kayang i-offer ng isang tahanan sa iyo, dapat masatisfied tayo. Yan yung ibig sabihin nun, no? Accept hospitality. Let others partners in the mission, no? Shake off the dust if rejected. Leave judgment to God and don't carry offense. Ayun, no? Ano yung application? Even today, this passage challenges believers too. Live simply, no? Mamuhay lang tayo ng simpleng pamumuhay and trust God for provision, no? Be bold in mission, honor those who support ministry, and let go when rejected and move forward. Ayan, conclusion. Dito na tayo magtatapos mga kapatid, no? Jesus is sending out his disciple with a clear, urgent mission. Proclaim the nearness of God's kingdom. He calls them to go simply rely on God, bless those who are open, and move on from those who are not, knowing that their message has eternal consequences. No? Lead with urgency and simplicity. Teach your people to depend on God, not on resources or comforts. In every community, identify those who are open to God. No? Partner with them. No? Dapat makipag-partner tayo sa mga kapwa nating Kristiyano. No? Bless those who welcome the gospel and don't chase after those who clearly reject it. Our role is to proclaim, not to persuade by force. Rejection isn't your failure, it's their responsibility before God. No? Naway sa mensaheng ito, mga kapatid, kung ano yung inutos ng Panginoon sa mga disipulo, no? Way back 2,000 years ago, naway may natutunan din tayo, no? Sa kultura natin ngayon. No? Naway mai-apply natin siya. Naway maabot pa natin yung mga taong kailangan nating abutin. Mga kapatid, the kingdom of God is near. No, malapit ng ang pagbabalik ng Panginoon. Dapat tayo na mga mananampalataya. Dapat tayo na nagsasabing who serve God, we must serve others also by sharing the gospel. Hindi natin kailangan maging magaling sa Biblia. Ang buhay natin ay sapat na para maging patunay na maabot natin yung taong hindi pa nakakilala sa Diyos. No? Our greatest testimony is yung magiging life verse natin para sa kanila. Kung ano tayo noon, paano tayo binago ng Panginoon ngayon. No? Hindi natin kailangan makata tayo, alam natin kung anong ano yan. Jeremiah 3, ano yan. Hindi natin kailangan ng magaling sa Bible. Ang kailangan lang natin yung meron tayong puso na abutin yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. And the best way to win souls is to share your life. Kung paano tayo binago ng Panginoon. Naway may natutunan tayo sa umagang ito. God bless everyone. Papuri sa Panginoon.